Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sinabi ni Manager Lee na sa bilis ng produksyon ng kanilang pandayan, madali silang makagagawa ng daan-daang espada sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung tama ba siya na wala namang lugar na kayang tumanggap ng lahat ng iyon. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na iyon ay isang sulat kamay na liham mula kay Magistrate Bang para sa Great General Division. Dagdag pa ni Joey, iniisip niyang magpadala sa militar ng isang armas na maaari nilang gamitin ng libre. Ang militar, ng libre, gulat na wika ni Manager Lee. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na ang puso ng Great General na si Sia Haomayong ay hindi mapapakilos ng isang prototype lamang. Kailangan nilang gumawa ng isang armas na makakapagpahanga sa lahat ng mga master ng pandayan. Hanggang sa magawa nila iyon, sinabi niya kay Manager Lee na tiyaking huwag silang padadalhan ng kahit anong armas. At kailangan nila ng isang independenteng merchant association na bibili lamang ng mga bagay na ginagawa ng kanilang pandayan. Gayunpaman, tinanong siya ni Manager Lee kung wala na ba ang Fire Dragon Merchant Association para doon. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na isang independenteng merchant association. Nilinaw ni Joey kay Manager Lee na ang tinutukoy niya ay ang sarili nilang merchant association. Dahil dito, talagang nagulantang si Manager Lee sa kanyang narinig. Tinanong pa niya muli si Joey kung sinasabi ba nitong gagawa siya ng isang merchant association. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Joey na siyempre, at ayon sa kanya, walang dahilan upang mag-atubili dahil nasa kanila ang Heavenly Sword Plaque. Dagdag pa ni Joey, hanggang sa sandaling iyon, ang Fire Dragon Merchant Association ang may monopolyo sa kanilang mga produkto. Kaya tinanong ni Joey si Manager Lee kung gaano kalaki sa tingin nito ang kanilang kikitain. Ngunit sinabi ni Manager Lee na hindi siya sigurado. Pagkatapos ay tinanong din niya siya kung hindi ba ito halos katulad ng kanilang kinita. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na humigit kumulang 2 beses na mas malaki iyon kaysa sa kanila. Bilang karagdagan, ayon pa kay Joey, ang Fire Dragon Merchant Association ay kumita ng humigit kumulang 1,000 Golden Tails mula lamang sa puhunan na 60 Golden Tails sa loob lamang ng 8 buwan. Napakalaki ng tubo kumpara sa halagang ipinuhunan. Ngunit sinabi ni Manager Lee kay Joey na siya ay sinumpaang kapatid ni Sir Jung Jae. Ngunit ayon kay Joey, sa tingin niya ay marami na rin siyang nagawa para rito. Nagampanan na niya ang kanyang bahagi. Sinabi rin ni Joey na ang mga transaksyon sa pagitan ng mga mangangalakal ay tungkol sa patas na palitan. Walang paraan na ang isang kasunduan kung saan ang isang panig ay nalulugi ay magtatagal sa mahabang panahon. Higit sa lahat, si Jung Jae ay isang taong lubos na nakaalam niyan. Dagdag pa ni Joey, palagi niya itong binabalaan tungkol sa katotohanan iyon. Ngunit siya, kailanman ay hindi nagmungkahi ng anumang bagay na kaakit-akit at kaya doon nagtatapos ang kanilang pakikipagkalakalan. Bukod pa rito, ang tanging dahilan kung bakit tiniis ni Joey ang isang kasunduang hindi pabor sa kanila ay dahil sa mga ingots. Ngunit, dahil mayroon na silang mga iron ore ngayon, wala nang dahilan para tanggapin pa nila ang pagkaluging iyon. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey kay Manager Lee na nais niya ring hawakan nito ang posisyon bilang may-ari ng Merchant Association. Kung si Manager Lee ang may monopolyo sa mga produkto ng kanilang pandayan at siya rin ang nagpapatakbo ng Merchant Association na namamahagi ng mga ito, tinanong ni Joey si Manager Lee kung magkano sa tingin nito ang maaari nilang kitain sa loob ng 1 buwan. Sa isang iglap, sumagot si Manager Lee ng 1,000 Golden Tails. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung bakit iyon ang sinabi niya. Kaya ayon kay Manager Lee, kinuwente niya ang kita mula sa kanilang kasalukuyang mga produkto at minultiplika iyon sa 5. Dahil iron ore ang ginagamit nilang materyales para rito, mas malaki ang kikitain nila kung sila mismo ang magpapatakbo ng Merchant Association. Aabot iyon sa 300 tails. At kung makukumpleto ang pagde-develop ng mga produkto ng Machine Manufacturing Pavilion, kung gayon ang tinatayang kita ay aabot sa 700 tails. Gayunpaman, sinabi ni Joey kay Manager Lee na may nakaligtaan siya sa pavilion ng paggawa ng armas. Dagdag kaalaman mga Lods, binago ang mga salita mula sa Weapon Mountain tungo sa Weapon Manufacturing.
Kaya naman ipinaliwanag ni Manager Lee kay Joey na ginawa niya iyon dahil iniutos ni Joey na mas mataas ang kalidad ng mga armas. Dagdag pa ni Manager Lee, kung nais ni Joey ng mga armas na kikilalanin ng mga Master Panday na ipinagmamalaki ang kanilang gawa, malamang naaabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para lamang sa pagde-develop kaya hindi na ito isinama ni Manager Lee sa mga benta. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Joey si Manager Lee kung paano kung matapos ang pagde-develop at makumplito nila ang kanilang kasunduan sa dakilang dibisyon ng general. Agad-agad, sinabi ni Manager Lee na 5,000 taels. Tinataya niya ang 5,000 gintong taels. Kaya sinabi ni Joey na katulad iyon ng kanyang pagtataya. Gayunpaman, sa isip ni Manager Lee, hindi man lang nagulat si Joey. Pinag-uusapan nila ang 5,000 gintong taels sa loob lamang ng isang taon. Sa kabilang banda, may kinukuha si Joey mula sa kanyang bulsa at sinabi na maaari na siyang magsimula ng bagong negosyo. Ngunit nalito si Manager Lee kaya tinanong niya si Joey kung anong negosyo ang ibig niyang sabihin. Bilang karagdagan, tinanong ni Manager Lee si Joey kung ito ba ang mapa ng Hafei. Ang maliit na karwaheng hinihila ng kabayo na ipinagawa niya sa pavilion ng paggawa ng makina. Agad namang sumagot si Joey ng hindi, pagkatapos ay sinabi niya na baka dapat niya itong tawaging karwaheng pantao. Tinanong din ni Joey si Manager Lee kung naaalala niya ba iyon. Ang bagay na tinawag mong bisikleta, wika ni Manager Lee. Kaya sinabi ni Joey na oo, at ayon sa kanya, kapag natapos na ng pavilion ng paggawa ng makina at pagde-develop ng mga bisikleta, sinabi niya kay Manager Lee na gumawa ng 500 nito at itago muna ang mga iyon sa kanilang inventaryo. Gayunpaman, tinanong ni Manager Lee si Joey kung gaano karami ang kailangan nilang itabi at kung kailan nila sisimulang ibenta ang mga iyon. Kaya sinabi ni Joey na hanggang maging handa sila. Sinabi rin niya na hindi nila ibebenta ang mga bisikleta. Nagulat si Manager Lee sa sinabi ni Joey. Gayunpaman, tinanong ni Joey si Manager Lee kung hindi ba niya naisip ang isang bagay na tulad nito. Na magiging maganda kung may maghahatid ng masarap na pagkain ng bahay panuluyan o mga inn. Ngunit nalito si Manager Lee sa salitang deliver kaya tinanong niya si Joey tungkol dito. Agad namang ipinaliwanag ni Joey sa kanya na ang ibig sabihin nito ay may kumuha ng pagkain at dinala ito sa kanya. Huwag mong sabihin, ang negosyo ng bahay panuluyan na binanggit mo dati. Gulat na wika ni Manager Lee. Agad-agad, sinabi ni Joey na tama siya. Dagdag pa ni Joey, iniisip niyang gumawa ng serbisyo sa paghahatid ng bahay panuluyan na maghahatid ng pagkain ng kanilang negosyo sa anumang lugar sa Hafei na may eskinita. Kasunod nito, sinabi ni Joey kay Manager Lee na tingnan ang mapa. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga asul na tuldok na umaabot sa daan-daan ay magiging mga delivery status board. Sa mga lugar na iyon, pupunta roon ang mga tauhan ng kanilang bahay panuluyan tuwing umaga. Sa takdang oras at kukuha ng mga order para sa tanghalian at hapunan. Dagdag pa ni Joey, doon din magaganap ang pagbabayad. Sa sandaling matanggap nila ang mga order, isusulat ng mga tauhan ang address at oras ng paghahatid sa status board. Dahil dito, hindi nakaimik si Manager Lee sa sandaling iyon. Higit pa rito, sinabi rin ni Joey na pagkatapos suriin ng kanilang mga tauhan sa paghahatid ang status board. Babalik sila sa bahay panuluyan at ilalagay ang mga order. Kapag handa na ang pagkain, sisimulan nilang ihatid ang pagkain sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Kaya sinabi ni Manager Lee na kung ganoon, ang bagay na iyon ay kilala bilang bisikleta. Kaagad, ipinaliwanag ni Joey na ito ay mabilis na paghahatid. Isang revolusyonaryong imbensyon na gagamitin upang makumplito ang mga paghahatid bago lumamig ang pagkain. Kung ganoon, ang 8 pulang tuldok na makikita sa pagitan ng mga asul na tuldok ay. Ngunit hindi pa man natatapos ni Manager Lee ang kanyang sinasabi nang sabihin ni Joey na ang mga iyon ang kanilang mga bahay panuluyan o inn. Gayunpaman, sa isip ni Manager Lee, iyon ay isang ganap na bagong uri ng negosyo. Bukod dito, kahit na nais silang gayahin ng kanilang mga kakompetensya, wala silang mga bisikleta para magawa iyon. Kaya naman, napagtanto niya na kaya pala hindi ibinebenta ni Joey ang mga bisikleta. Gayunpaman, sinabi ni Manager Lee kay Joey na magiging napakataas ng gastos.
Tinanong din niya si Joey kung tama ba siya nakakailanganin nila ng daan-daang manggagawa upang gawin ang bagay na kilala bilang paghahatid. Sinabi lamang ni Joey sa kanya na kailangan nilang magluto ng pagkain gugustuhin ng mga tao kahit na ito ay mahal. Ngunit sinabi din ni Joey na sa tingin niya ay hindi masarap ang pagkain sa lugar na iyon. Sinabi rin niya na talagang walang lasa ito. Nalito si Joey, sino ba ang nagsabi na ang lutuing Tsino ang pinakamahusay? Dahil mahal ang asin at asukal, walang gaanong lasa ang pagkain at matabang ang lasa nito. Ang mga pampalasa at panimpla ay hindi rin kasing tapang kumpara sa makabagong mundo. Kaya ang lasa nito ay lubhang kulang para sa isang taong mula sa makabagong mundo na tulad niya. Samantala, inutusan ni Joey si Manager Lee na bumili ng asin at asukal sa napakaraming dami mula sa Jiangnan. Dagdag pa ni Joey, gagawa siya ng bagong putahe. Kapag naranasan ng mga tao ang kamangha-manghang lasa ng matatamis at maalat na pagkain, mamahalin nila ang mga ito at bibilhin kahit na mahal ang mga ito. Samantala, tinanong ni Manager Lee si Joey kung dapat ba niyang unahin ang bagong negosyo kaysa sa pamamahala ng pandayan. Agad namang sumagot si Joey ng oo. Pagkatapos ay kaagad na sinabi ni Manager Lee na naiintindihan niya at gagawin niya ang kanyang makakaya. Mga tao ng Central Plains, ipapakilala ko sa inyo ang hindi kapani-paniwalang lasa ng makabagong mundo. Sambit ni Joey, sa kabilang dako, sa tirahan ng pamilyang Namgang. Makikita natin ang master ng panloob na hukuman na si Namgang Bek. Panauhing may gintong token. Pandayan ng pamilyang Cho, Joey. Binigyan ng Heavenly Sword Plaque. Kaya naman napaisip si Namgang Bek kung sino siya para mabigyan ng Heavenly Sword Plaque na ibinibigay lamang sa 3 o 4 na tao sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Namgang Bek, ibinigay iyon habang wala siya para sa trabaho sa Henan. Kaya nalaman niya na ang master ng hukuman ng Heavenly Elders ang nagbigay nito sa kanya. Ano ba ito? Walang paggalang sa posisyon, walang paggalang sa proseso, walang paggalang sa mga batas ng pamilya. Galit na wika ni Namgang Bek. Dagdag pa niya, kakaunti na lang ay pinaghiwalay niya ito mula sa isang kung sinong kabataang lalaki, na mukhang pulubi na nais niyang maging kapatid sa sumpaan. At ngayon, binigyan siya ng Heavenly Sword Plaque sa isang hindi kilalang pandayan. Hindi na kinaya iyon ni Namgang Bek. Gayunpaman, sa kabilang banda, nagtataka si Namgang Bek kung bakit walang tao sa lugar ng pagsasanay dahil ayon sa kanya. Dapat ay nagsasanay sila sa mismong sandaling iyon. Kaya naman napaisip siya kung saan nagpunta ang Asher Dragon Squad at Heavenly Dragon Squad. Bigla na lamang, nakita sila ni Namgang Bek sa lugar na ito kaya nagtaka siya kung ano ang ginagawa nilang lahat na nagtipon doon. Pagbati, master ng panloob na hukuman. Wika naman ng mga mandirigmang ito. Sa isang iglap, tinanong sila ni Namgang Bek kung may nangyari ba dahil naroon ang Asher Dragon Squad, ang Heavenly Dragon Squad at ang Light Dragon Squad. Agad namang sinabi ng mandirigmang nasa kaliwa kay Namgang Bek na sila ay nasa gitna ng pagsasagawan ng mga hypothetical duel. Gayunpaman, ayon kay Namgang Bek, hindi pinapayagan ang mga hypothetical duel sa oras ng trabaho. Kaya tinanong niya sila kung mali ba ang kanyang naaalala. Ngunit sinabi ng lalaking nasa kaliwa na nakakuha sila ng pahintulot mula sa mga kapitan. Gayunpaman, nagtaka si Namgang Bek kung bakit napakadalas masira ang sistema at mga tradisyon ng pamilya. Kasunod nito, sinigawan sila ni Namgang Bek at sinabi na ang landas ng espada ay walang katapusang mahirap na pagsasanay. Sinabi rin niya sa kanila na dapat alam nila iyon. Pagkatapos ay tinanong sila ni Namgang Bek kung ano ang ginagawa nilang lahat. Sobra na iyon kahit bilang biro. Gayunpaman, sinabi ng lalaking ito kay Namgang Bek na nakita ito ng mga kapitan gamit ang kanilang sariling mga mata sa hukuman ng mga nakatatanda o mga elders. Agad-agad, tinanong ni Namgang Bek kung ano mismo ang kanilang nakita. Agad niya namang iniulat na ang master ng hukuman ng mga elder ay nakamit ang kaliwanagan o enlightenment sa pamamagitan ng mga hypothetical duel. At naabot ang antas ng Heavenly Eye. Kaagad, tinanong siya ni Namgang Bek kung seryoso ba siya dahil ayon sa kanya, ang Heavenly Eye ay isang bagay na lumilitaw kapag lubos ng namaster ng isang tao ang mga sining ng espada ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya, wala pang 10 tao sa kasaysayan ng kanilang pamilya ang nakamit iyon. Sa kabilang banda, sumang-ayon ang mga mandirigmang ito at sinabi na nakita rin nila iyon.
Sa isip ni Namgang Bek, hindi nakapagtatakang ginagawa nila iyon dahil isang martial master ang umabot sa parehong antas ng patriarka. Kasunod nito, tinanong ni Namgang Bek kung sino ang kalaban sa hypothetical duel. Tinanong din niya kung ang patriarka ba mismo iyon. Kaya sinabi ng mandirigma na sa kaliwa na ang kalaban ay isang panlabas na disipulo ng master ng panloob na hukuman. Sa isip ni Namgang Bek, tumatanggap siya ng panlabas na disipulo sa edad na iyon. Magugulo ng husto ang herarkiya dahil doon. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang disipulo. Agad-agad, sinabi ng lalaking ito na si Joey ng pandayan ng pamilyang Ju. Bilang resulta, talagang nagulat si Namgang Bek sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, tinawag ni Namgang Bek si Ryongju. Kaya naman agad na tinanong ni Ryongju ang kanyang amo tungkol sa kanyang mga utos. Agad-agad, inutusan ni Namgang Bek si Ryongju na alamin ang lahat tungkol sa lalaking kilala bilang Joey at sa pandayan ng pamilyang Ju. Agad naman na sinunod ni Ryongju ang utos ni Namgang Bek. Samantala, sa kabilang banda, sa tirahan ng pamilya Namgang, sinabi ng matandang ito na kung iisipin na ang patriarkang nasa harapan niya ay siya lamang ang hinahanap sa sandaling iyon. Inakala ng matandang ito na naging abala siya sa kanyang mga tungkulin. Dagdag kaalaman mga lords, si Namgang Su ang patriarka ng pamilyang Namgang at mandirigma ng makalangit na espada. Samantala, sinabi ni Namgang Su na nabasa lamang niya sa araw na iyon ang tala ng hypothetical duel na naganap 3 araw na ang nakalipas. Ho, hindi ba't kamangha-mangha iyon? Wika ng matandang ito, kaya agad na sumagot si Namgang Su ng oo. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Su, gumamit siya ng pangkaraniwang teknik ng espada gaya ng 3-element sword technique kasama ang mga konsepto ng pag-iwas at paggamit ng lakas ng kalaban laban sa sarili nito. Dahil doon ay nagawa niyang lumaban sa paraang katulad ng mga advanced na teorya ng martial arts. Sa tala ng hypothetical duel na iyon, ang 3-element sword technique ang pinaka-perpektong nakita ni Namgang Su kailanman. Isang antas na kahit siya ay hindi pa naaabot. Kaya tinanong ni Namgang Su ang matandang ito kung siya ba ay mula sa Mount Hua Sect. Ang Violet Dawn Sword Saint na siyang pinakamalakas na martial artist sa mismong sandaling iyon. Dagdag pa ni Namgang Su, bagamat nasa parehong antas sila, ngunit isang taong hindi niya kailanman naabutan. Subalit sinabi ng matandang ito na hindi siya iyon. Kaya tinanong siya ni Namgang Su kung sino iyon. Bigla na lamang, sinabi ng matandang ito sa kanya na ipaliliwanag niya ito sa pagdaan ng panahon. Dagdag pa ng matandang ito, umaasa siyang makakakuha rin siya ng ilang kaalaman mula rito. Pagkatapos nito, binati siya ni Namgang Su sa kanyang kaliwanagan o enlightenment. Sa kabilang banda, may isang tao ang biglang dumating. Hua Family Sword Sect. Hua Family Sword Sect, kalokohan. Mas parang aso ng pamilyang Hua. Wika pa ng mga lalaking ito. Dagdag pa nila, ang taong ito ay si Hua Xianyong, ang walang silbing miyembro ng pamilyang Hua. Gayunpaman, ayon kay Hua Xianyong, ang mga bayani ng pamilyang Jegal ay nagtipon lahat doon. Sa kabilang banda, tinanong ng taong ito si Hua Xianyong kung naging maayos ba siya. Sandali, sino itong narito? Hindi ba't ito si Yang Jegal Woon? Sambit ni Hua Xianyong. Ang nakakagulat. Biglang dumating sa lugar si Soso at ang lalaking ito mula sa pamilyang Namgang. Kaagad, nagtanong si Hua Xianyong kay Soso kung paano siya lalong gumaganda habang lumilipas ang mga araw. Alinsunod sa lalaking nakabughaw ang suot na nagngangalang Jiang Ho, sinabi niya kay Hua Xianyong na siya ay kasing walang seryoso pa rin gaya ng dati. Ayon naman kay Hua Xianyong, kung iisipin na ang batang Swordmaster at batang Jegal ay magkakasama sa iisang lugar. Gaya ng inaasahan sa Young Dragon's Banquet. Gayunpaman, sa isip ni Jiang Ho, kung hindi dahil sa mga utos ng kanyang pamilya, ayaw niya sanang makipag-usap sa kanila. Hindi makapaniwala si Jiang Ho na kailangan niyang maglakbay papuntang Shaanxi kasama ang mga lalaking iyon na dudungi sa dakilang pangalan ng kanyang ama gamit lamang ang brush at tinta. Gayunpaman, sinabi ni Jiang Ho na aalis sila kaagad pagkatapos kumain. Bigla na lamang, napansin ni Soso ang presensya ni Joey. Sa kabilang banda, tinanong ng lalaking ito si Joey kung bakit kailangan nitong sabihin sa kanya ang kanyang kaalaman. Kaya naman napapamura si Joey sa kanyang isipan, at ayon sa kanya,
Gaano man niya sila kulitin, walang magsasabi sa kanya ng kaalaman sa pagpapatakbo ng isang inn. Masisira nito ang kanyang mga plano. Gayunpaman, sa isip ng lalaking ito, hindi niya alam kung saang mayamang pamilya nagmula si Joey, ngunit nagtataka siya kung iniisip ba ni Joey na hindi niya alam na sinusubukan nitong magtayo ng mga inn. Bigla na lamang, dumating si Hang Nim sa lugar at nagmadaling lumapit kay Joey. Ngunit galit na galit si Hang Nim habang tinatanong si Joey kung ano ba talaga iyon. Sa isip ni Joey, talagang napakabilis ni Manager Lee pagdating sa pagtatapos ng trabaho. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang bidyong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.